oras na ng hapunan o kaya tanghalian, isa ba kayo sa mga hindi makain-kain na matapos matulog si nanay? Kasi naman, kami pa lang ang niluluto na nakakagutom na. Parang ganyan din ang nangyari sa mag-anak na buwitre sa kwentong Amazing Number 5. Dalian mo, Daddy. Nag-iisang anak ang sisiw na ito ng black vulture. Maswerte ito dahil may dalawang parents na nag-aalaga sa kanya. Habang naghahanap ng pagkain ng kanyang parents, maghihintay lang ito sa pugat tapos kakain pagbalik nila. Mukhang gutom pa ang batang buitre. Hindi madali maghanap ng pagkain sa malawak na gubat ng home oak. Malayo-layo rin ang kanilang kailangang liparin. Kung saan nagkukumpulan ng kamag-anak nilang griffon vultures, malamang doon maraming pagkain. Samantala sa pugad, init na sa kahihintay ang batang black vulture. Isa ang Spain sa pinaka-mainit na bansa sa buong Europe, lalo na sa bandang hapon. E di lalo na siguro kung itim ang suot mo. Kaya minsan inggit na inggit ang black vulture sa mga griffons dahil nasa mapatong gilid ng bundok ang pugad nila sa halip na sa tuktok ng puno. Sino ba naman kasing nagpauso ng pugad na expose sa sikat na araw, di ba? Mas masarap siyempre tumambay sa lilim. Sama-sama kong kumain ang griffons. Habang solo flight naman ang black vulture. Pero kung gusto mong makikain ng griffon vulture, kailangan pa nitong makipagbalyahan. Ikinuha nito ang mga pakpak na halos 3 metro ang lahat. Pero hindi keso malaki, sigurado na ang panalo. Natin ng matatanda pero daig pa nila ang mga bata kong magpangyan. Samantala, nag-aabang pa rin sa initan ang kawawang sisiw na black vulture. Wala pa rin ang kanyang parents. Kung mamalasin, baka litsong sisiw na lang ang kanilang abutan. Sa wakas, dumating din sila. Hindi lang sa paglipad o pag-intimidate ng kalaban ang purpose ng malalaki nitong pakpak. Pinapayungan din nito ang batang vulture laban sa araw. Ang swerte naman ang anak niya.